Hello guys! Kuya Kiko here and welcome po sa Akila's Journey YouTube channel. Tayo po ay nasa 18th episode na po ng ating vlog series featuring our 9-month-old Siberian Husky na si Akila. And sa mga bago po sa ating channel, welcome po kayo. Don't forget na mag-subscribe, i-hit ang notification bell, mag-leave ng comment para alam po namin na andyan kayo sa aming tabi at alam din po namin na updated kayo sa ating journey. This time, isasama po namin kayo ni Akila sa downtown Daet, sa Camarines Norte pa rin, para pumunta ho sa kanyang vet clinic. Ayan. At syempre, sasagawa yung kanyang quarterly deworming. At isasabay na rin po natin yung pong kanyang anti-flea medication. Pag-isipan po namin, itatanong mo namin sa ating vet kung ano ba yung mas effective, diba? Magkakaroon tayo ng konting interview sa ating vet para tanungin kung ano ba yung effective, diba? Meron nung kasing spray, yung anti-flea spray. Meron po kaming heavy duty heavy duty anti-flea, anti-tick. Meron din naman po kaming mild lang, ito ay citronella, para pag-spray mo sa balat o sa balahibo ni Akila, mabango, diba? Mabango yung kanyang amoy. Pero habang lumalaki ho kasi siya, napag-isip-isip po namin na para talagang masigurong malinis ho yung kanyang balahibo, yung kanyang balat, hindi magkaroon ng mga rashes o mga infections, napag-isipan ho namin na siya ho ay paturukan o painumin ng tableta na magtatanggal ng kanyang mga flea or ticks o yung kuto ng aso. Although wala naman ho kami nakikita, pero syempre ho, habang lumalaki nga siya, ay mga nakakasalamuha ho siyang ibang mga aso na hindi natin alam kung paano ho ginugroom na kanilang owner. So, para makasiguro ho tayo, napag-isipan ho natin o napag-desisyonan po natin na siya po ay pwedeng pa-injectionan or painumin ng tableta para ho mawala yung kanyang mga ticks and fleas. Ayan. So, samahan nyo kami, guys. Huwag ka nang matulog. Alis na tayo. Pupunta tayo sa vet. Wow, naka-electric fan pa, naka-earphone pa. Wow. Pupunta na tayo sa vet. Are you ready? You ready? Good. Parang naman nagtatampo ka Pinagkakakain mo lang. Masarap ang kain mo. Parang inaanto ka na naman Gusto mo nang matulog? Hindi na tayo alis. Okay guys, papunta na kami sa vet sa bayan ng Daet. Kasama natin si Akila na andyan na naman sa kanyang paboritong pwesto, nakaharap sa earphone. At tutungo tayo sa vet ngayon para kumonsulta sa doktor kung ano ba ang the best. Ano bang maganda? Yung injectable ba o yung kanyang tableta? Ayan. Kasi pinag-isipan po namin kung saan ba siya mas komportable at ano ba yung magiging mas effective sa kanya. So ilang minuto na lang, ando na tayo sa kanyang clinic.
One eternity later. Okay guys, andito na tayo sa kanyang vet clinic. And kung mapapansin nyo, marami ng patient, marami ng pasyenteng aso. Kasi medyo tinanghali na kami, 9:23 in the morning na. And hopefully, makapalis na kagad kami ng maaga. Yan yung aming clinic. Okay, guys, alam nyo, isang trivia lang, sabi nung kanyang vet, kasi palagi siya dito every month, ngayon quarterly na lang, sabi ng vet, kakaiba si Aquila, kasi si Aquila lamang ang nasa tanging Siberian Husky yung aso na mas excited pang pumunta dito sa vet clinic kesa sa ibang aso. Tara guys, tara. Ano rin po ma-stop yan. Ay! Sige. Malabi. Wala. Ulitin natin, sir. Nakulitan ay. Huwag ka na. Bigla na. Saka ang hirap ko ng biluhin. O, yung isang piece. Sit. Good girl. Stay. 16.6. Wow. Parang bumaba siya. Di ba? Hintay ka mo. Tatanong ko kung ano maganda sa anti-tick sa clean. Ano maganda? Kung gusto niyo naman kung yung Rebecca for 3 months siya. Yung next guard, monthly. Pero depende rin naman, inabot ko naman ang 2 months. Depende din sa environment. Tapos kapag halimbawa may nakakasama siya ibang colleague or asthma, may presence ng mga activities. Kaya po ano po mas maganda? Yung Rebecca po for 3 months yun. 1.5 na lang. Yung isa po? Yung next guard, ilan nga po ang weight niya? 16. Meron po dito. Pero yung kasi yung Rebecca, ay yung isa, yung isang klase yung 3 months. Hindi. Ano po yan? 1 month for good for 1 month? Yung isa naman po, Rebecca po, yun naman sasuggest ko, mahal nga lang, 1.5 siya. Pero 3 months? For 3 months. So parang lumag-expire na po. Ano? Yung ganun, doktora, continuous na yun. Once na Every 3 months nyo na lang. Prevention. Mas may po kasi may prevention kaysa sa wala. Kasi yung puto po, may natatransmit din yun na sakit. Yung early cues. Kompleto yung vaccine niya, tapos na magkakakuto. Tsaka ilang months na siya? 9 months. Pa-9 na siya ngayon, January. Sige po. Tapos yung
Rebecca, after nung Rebecca siguro, skid ko na lang siya dapat may heartburn prevention din. Hindi ko siya na hindi siya na-schedule pala ng 6 months for heartburn. Sked na lang ko natin. Sige na. Yung muna po sa tingin, please yung Rebecca na lang po. Ako na lang pumasok. Inuna yung anti-flee niya, anti-peak. Babalik kami ng December 26 para naman sa kanya quarterly deworming. Hindi pa na pwedeng pagsabayin yun. And syempre, 3 araw siya hindi pwedeng mali. Pinili namin yung advice ni Doktora na chewable Rebecto. Isang branded yun na gamot para mawala yung kanyang mga ticks and flea. May kamahalan, 1,500 guys. Pero yun, good for 3 months. So ayun, pabalik na kami sa aming bahay at tapos na lang kanyang check-up si Akila ngayong araw na. Yan ho yung buong check-up process ni Akila ngayong umagang ito. At medyo madugo. Ang binayaran namin ay para sa mga first time owner ng Siberian Husky, hindi ho biro na mag-alaga ka rin ho ng ganitong klase ng aso, kasi kung talagang gusto mong healthy siya, maganda ang mga balahibo at talagang pang dog show, ika nga kahit hindi naman ako marunong mag dog show, talagang may kamahalan. So ngayong araw, yung Bravecto vaccine, hindi vaccine yun Bravecto tablet para ho sa anti-flea, para ho sa kanyang mga kuto, para mawala ho yun automatically. Nagkakalaga po ng 1,500. So ang binayaran natin yun ay 1,650. Ayan, para sa isang tableta na ininom ni Akila. Good for 3 months na po yun. So parang lumalabas din naman 500 per month. So on December 26, babalik po kami dito para naman sa kanyang quarterly reward. So yun guys, okay ba Akila? Wala na kaming kakainin na Akila. Nasa iyo na lahat. Well, ayan po, maraming salamat po sa inyong pong patuloy na pagsubaybay sa ating journey. At sana ho ay may natutunan na naman kayo dito sa ating bagong episode tungkol ho sa pag-aalaga pa rin ng ating mga Siberian Huskies. Ayan, maraming salamat po sa pag-unlock sa interview ng ating vet. And hopefully, nakatulong ho kami doon sa mga first time owner ng Siberian Husky na hindi pa ho alam kung paano ho i-address itong mga issues na ito. Kung bago pa rin po kayo sa ating channel at gusto nyo pong mapanood pa ang ibang mga videos natin, pwede ho kayo mag-subscribe, i-like, mag-leave ng comment para lang po natin kung ano ho yung pwede natin itakel o pag-usapan sa mga susunod pa rin po nating episode. Thank you very much. Maraming salamat po. Till next time guys.